Chicken katsu is Japanese-style fried chicken. This is my family recipe and can also be used to make tonkatsu by using pork cutlets instead of chicken. Serve with white rice and tonkatsu sauce. Make restaurant-worthy chicken katsu at home with this top-rated recipe. You won't believe how quickly it comes together with simple ingredients. What is katsu? Katsu is a Japanese dish of crispy fried cutlets coated with panko bread crumbs. Popular varieties are chicken katsu like this recipe, and tonkatsu, which is made with pork. How to make chicken katsu? You'll find a detailed ingredient list and step-by-step instructions in the recipe below. But let's go over the basics. Chicken katsu ingredients. These are the ingredients you'll need to make this chicken katsu recipe at home. Chicken. You'll need for skinless, boneless chicken breast halves. Seasonings. This chicken katsu recipe is simply seasoned with salt and pepper. Flour. All-purpose flour helps seal in the moisture, adds flavor, and promotes browning. Egg. An egg adds moisture and gives the panko something to stick to. Panko breadcrumbs are responsible for katsu's signature crunch. Oil. Opt for a neutral oil with a high smoke point, such as canola or vegetable oil. How to make chicken katsu at home. Here's a brief overview of what you can expect when you make homemade chicken katsu. 1. Season the chicken, then dredge in flour. 2. Coat each breast in egg, then press into the panko. 3. Fry the chicken katsu until golden brown. What to serve with chicken katsu? In need of some serving inspiration, try pairing your chicken katsu with tonkatsu sauce and one of these irresistible side dishes. How to store chicken katsu. Allow the chicken katsu to cool completely, then store your leftovers in an airtight container in the refrigerator for up to 3 days. Reheat in the oven or in the microwave. At ayun na nga, napahaba ko na po yung introduction ng video na to. Nag-search po kasi ako sa Google kung ano po ba yung tamang term pagka chicken po ang ginamit. Kasi ang alam ko po talaga pag ginagawa yung ganitong prito-prito is tonkatsu. Pero pag chicken po pala, katsu lang po kasi chicken po siya. Ang tonkatsu ay para sa pork lang. Inihahanda ko na nga po pala dyan yung pang-coat ko mamaya para magpiprito na lang. So, yung ginamit ko po ay hindi po yan harina. Yan po ay yung breadcrumbs na hindi naman po siya nagte-texture na parang breadcrumbs. So, parang harina na rin po kasi yung itsura niya. May lasa na nga din po pala yan. Tsaka binatil ko na din po yung itlog. At tsaka po nilabas ko na din po yung breadcrumbs na yun po talaga yung pang ibabaw. At sa unang video nga po pala, habang nililinis ko yung chicken breast, meron po yan skin kasi hindi naman po talaga chicken breast na puro yung nabili ko. May skin po yun, pero tinanggal ko po yung chicken skin, iniwalay ko po siya kung nakita nyo po. So yun na po yung piniprito ko doon na nakasindi po yung apoy. Piniprito ko po yung chicken skin dyan at kakainin ko na lang mamaya. Sinimulan ko na nga din po palang maglagay ng harina, pinakaharina po niya para sa first coat. Tsaka po ilalagay ko po yan sa itlog para po mabasa po lahat yan, and then tsaka ko po ilalagay sa my breadcrumbs. Siyempre po para mamaya pagka prenito is crispy naman siya. Actually guys, nasa introduction naman na yung procedure kung paano lutuin, paano gawin ng chicken katsu. So yan po ay ulam na po namin dito sa bahay ng aking amo. So gustong gusto po nila yan, yung chicken katsu at saka po yung tonkatsu. Ilang beses ko na din po yan hinahanda sa kanila. Talaga naman nauubos po nila. At dahil nga naprito na po yung chicken skin, kakainin ko na muna. Commercial, charis. After ko nga pong kainin yung chicken skin, inihanda ko na po yung gagawin kong sauce. Ito po yung ketchup. Lalagyan ko lang po yan ng ketchup. And then, oyster sauce. Tapos, maglalagay din po ako dyan ng asukal, toyo. Tsaka ko lang po yan paghahalo-haluin. At dahil okay na po yung sauce, ngayon simulan ko na pong magprito dahil
sa oras na po yan ay parating na din po yung mga amo ko. So, kailangan ko nang iprito yung chicken katsu kasi po kailangan yan maluto sa loob. So, madali lang po yan maluto yung nasa labas kasi nga breadcrumbs yung nasa labas. So, kailangan mahinang apoy lamang po yung gagamitin natin para hindi po lutong-luto yung nasa labas ay yung nasa loob ay hindi pa luto. Gaya nga po ng sabi nung nasa introduction kanina na pag prinito po siya is hintayin lang po natin na mag golden brown and then babalik ta rin po natin and then mag golden brown po ulit. So ang ginawa ko po dyan is prinito ko po siya back and forth and then hiniwa-hiwa ko po yung chicken and then iprinito ko po siya ulit nung nahiwa-hiwa na siya kasi may part po siya sa pinakagitna ng part ng chicken na hindi pa gaanong luto. So prinito ko po ulit yon para po maluto ng mabuti. Ito na po yung final result po ng chicken katsu. So napakasarap po talaga ng naging outcome nito, lalo na po mayroon po yung sauce na manamis-namis, maasim-asim. So yun lang po, bye bye.